Welcome back na naman sa isang lutuan mga katakam. Nakita na ba kayo ng ganitong klase ng isda? Ito nga pala yung klase ng isda tinatawag na espada o pangkaraniwang tinatawag na laying. At sa English naman ay oarfish. Kilalang kilala nga pala ito ng mga mangingisda dahil ito ang tinatawag nilang salot sa dagat. Sabi nga ang salot ito sa dagat dahil ito ang kanilang kalaban kapag sila ay nangangawil o nangingisda sa dagat. Kasing isdang ito ang pumuputol ng mga tansi ng mga mangangawil o mangingisda sa dagat. At sabi nga ng tatay tanggalin yung mga tinik sa gulugod niya. At sinubukan ko nga tanggalin pero hindi talaga ako nagtagumpay. Nadudurog lang at naalis yung laman ng isda. Sa puntong ito nga ay parang mauubos ng lahat ng laman ng isda dahil hindi ko talaga mahilang pataas yung gulugod niya. May mga malalaking tinik kasi na nakalubog sa bandang gulugod niya na kailangan tanggalin para hindi tayo mabitig o mabilaukan pag kumain. At hindi ko na nga din tinuloy ang aking pag-alis ng mga tinik niyan sa gulugod. Ang ginawa ko na lang ay patuloy na ako sa pagpuputol. Ginayat ko na nga din yan ng ilang braso para magkasya at maluto natin mamaya. Ipapaluto ko na nga pala ito kay Sally sa kanilang version at tinatawag nila itong ginataang espada ng Quezon. Pagkatapos kang putol-putulin yan ay ilagay ko na sa isang lalagyan para aking hugasan. At ito nga palang itsura ng kanyang bunganga o kanyang bibig na pumuputol ng mga tansi. Napakatalas na mga ngipin. Naglagay na nga lang din siya dito ng kaunting sampalok na pampaasim sa kanyang gagawang ginataang espada. Tapos niya nga lagay ng sampalok na kinipil ay iglalagay naman dito isa-isa yung kanyang mga ginayat na isda at lalagay ito ng kanting asin. Lulutuin niya nga pala ito ng pasaing para hindi masyadong malansa. Pagkatapos malagyan ng sampalok at asin sa ilalim ay ipapatas niya na ito mga ginayat niya pang natirang mga isda. Pagkatapos nga maisalansan na isinalang ito sa apoy at lalagay ng konting sabaw na pasalana para naman madaling maluto. At na makailang minuto pa nga ay ganito ay tsura at bumubulak na. Madali lang din naman maluto ang ganitong klase ng isda. Kaya't heto na nga at inang-angko na din parang isdang tulingan. At habang pinapanamig ko nga ang ating isdang sinaing ay magpiprito naman ako ng talong dito sa isang kawali. Naisipan ko nga ding iprito ang ating talong para mas masarap. Hinati-hati ko na nga ng ganitong kalalaki ang mga talong bago ko iprito para mas madali maluto. At sa pinagprituhan ko nga ng talong ay doon ko na din lulutuin ang ating mga isda. Mas masarap nga ang ating isda kung medyo tutustahin natin ng konti. Pagkatapos ko ang iprito lahat yan na inilagay ko na sa isang lalagyan at akin na pinatas para pala kanino ay medyo nakakatakot at parang hindi natin makakain ng isdang yan ngayon ay mukhang masarap na. Pagkatapos ng ating iprito ay talagang hindi natin makikilala para bang isdang ating pangkaraniwang niluluto lang. Nagpainit na nga lang din ako ng mantika at kawali para magisa naman tayo ng mga luya. Yan nga lang ang inuna ko dyan para mas bumango ang ating ginataan. At kung makikita nga nyo ay dinikdik ko muna yan bago ko ginayat. At na magisa-gisa ko nga ay sinunod ko na dito ang ginayat kong bawang. Hindi ko na nga din sinunog dyan ang bawang at sinunod ko din diyan ang sibuyas. Sibuyas Tagalog na nga lang din ang ginamit ko dyan para mas mabango at mas masarap. Dahil nga pala isisyon na uli ng sibuyas Tagalog at marami sa paligid. At magisa-gisa ko nga dyan ay sinunod ko din diyan ang ating gata. Hindi na nga pala ako gumamit dyan ng pangalawang gata. Purong gata na nga lang ating ilalagay dyan para makuha natin yung texture na malatik-latik. Pagkatapos natin ibuhos sa kawali yung ating gata, nilagyan ko ng konting asin para may lasa. At sinunod ko natin ilagay dyan ang ating durog na paminta. At pagkatapos ko mailagay, hinalo-halo lang natin ng konti para mas lumasa yung paminta sa ating sabaw. At maya-maya pa ngayon malapot na yung ating gata. Kaya naman ilalagay natin sabay-sabay yung ating mga pinirito. At syempre huwag natin kakalimutan ang ating siling green na magdadagdag ng bango at sarap sa ating ginataan. At ang ating huling ilalagay dyan ang ating piniritong talong. Napakasarap ng ginataan natin ito. So yun lang for today's video. Maraming salamat. God bless.